Ang Timberwolves yung isa sa mga teams na naging active sa trade ni Kevin Durant bago pa lang sa trade deadline. Pero ayon mismo sa report ni Shams na mismong itong si KD ang walang interes na maglaro sa Timberwolves. Kaya hindi natuloy ang Timberwolves dyan. Bala kasi ng Wolves na kumuha ng superstar na maglilid sa team katulong ng mga youngster sa lineup mula kila Edwards para nga masigurado ng mga to ang pagiging champion contender sa susunod na season. Sa Spotrac, ang Timberwolves may projected pa na salary cap para sa 2026 na nagkakahalaga ng 154.647 million habang kasalukuyang active ang salary nila mula sa 147.37 million. Ibig sabihin lang nasa 15 million pataas ang luxury tax threshold nito at humigit kumulang 10 million lagpas sa first apron. Kaya kung gusto nilang kumuha ng superstar kakailanganin talaga ng mga to na magsakripisyo ng ibang asset player para makaluwag sa cap space. Ang Timberwolves ginamit sa trade proposal para kay KD sila Rudy Gobert, Donte DiVincenzo, Terrence Shannon Jr. o Rob Dillingham kasama ang number 7 pick. Since na hindi nila nagamit yan para kay KD, pwede pa yung gamitin ng Wolves sa isang trade para makakuha ng superstar ngayon. Si Lolo Bron after nakunin ang 52.6 million na player option, sinabi ng agent niya na si Rich Paul na kailangan ng Lakers ng changes para sa roster nila. Maraming tumingin sa allegedly trade request bilang pressure sa Lakers. Pero pwedeng strategy lang to para makapasok sa free agency si LBJ. Kaya sa actual na trade, hindi ito nagde-demand. Ang Lakers kasi ngayon higit na nakapokus sa ibang priorities at hindi sa kung anong nire-request nga raw nitong si LBJ. At notable na move nila ay ang pag-sign kay DeAndre Ayton gamit ang mid-level exemption na nangyari naman dahil ito yung center na nakikita nilang magiging fit kay Luka at makabuo sila ngayon ng love threat sa lineup. Ayon sa mga insider, mas interesado ngayon ng Lakers na magtayo ng core nila sa paligid ni Luka habang iniingatan ng mga to ang cap implication sa 2027 at beyond. Dahil balak nilang pumili ng optical frontcourt kaya nag-sign sila kay Ayton. Pero hindi pa rin sila handang iswap si Lolo Bron dahil mas malaking market branding ang nabibigay nito. Nasa no trade clause ang contract nitong si LBJ kaya hindi siya basta-basta matitrade ng Lakers nang wala yung sariling desisyon niya. Kaya nakadepende ang lahat din kay LBJ kung siya mismo ang umalis at mamili ng team. Sa report, ang Timberwolves gustong magbigay o mag-move on na kay Gobert at gamitin mismo ang contract nito para gumawa ng blockbuster trade at maiwasan ang heavy luxury tax burden. At nare-report ngayon na kailangan nila ng veteran playmaker at leader higit pa sa underdog role player at nakikita yan kay Lolo Bron ngayon. Technically possible pero high unlikely. May mga kailangan pa kasing mangyari bago maging realistic ang trade na to. Mula sa salary cap matching, kailangang may malaking kontrata katumbas si Lolo Bron, si Gobert yung nakikita dyan. At kailangang isama sila Donte DiVincenzo, Shannon Jr. at 17 pick. At yan yung kailangan nga na mangyari at syempre yung consent ni LeBron sa trade at yung agreement na mangyayari para sa Lakers kung sakaling mangyari ang trade na to. Hindi nagsayang ng oras ang Knicks ngayong summer dahil sa pag-acquire nila dito kay Clarkson. After ng buyout contract nito na ginawa ng Utah Jazz, nakuha lang nila yan mula sa 1 year 3.6 million contract. Hawak na nila itong 33-year-old star guard at former NBA 6-man of the year. Kaya hindi talo ang Knicks sa pag-acquire dito kay Jordan Clarkson ngayon. Talagang inabangan nila na ma-buyout nga raw to ng Jazz. Dahil ayon mismo sa report, after na malaglag ang Knicks sa semis, talagang naging prior ng mga to na makakuha ng isang elite bench scorer at nakikita nilang malaki ang magiging impact nitong si Clarkson sa kanilang lineup. Isa pa yung pag-hire ng mga to sa bago nilang head coach, si Mike Brown. Isang 2 times NBA Coach of the Year na papalit kay Thibodeau. Kaya nakikita na pagkuha ng Knicks kay Clarkson at Yabusel, isang malinaw na pagpapakita nga raw ng Knicks ng isang strategic shift para mas lalong lumalim at maging efficient ang scoring bench nila. Kasabay nito ang pag-hire kay Mike Brown na nagpapakita ng magandang sign na balak talaga ng franchise nito na gawing mas fluid at modern offense ang sistema nila ngayon.